Hi guys! Nandito po ako ngayon sa garden dito sa bukid. Ayan. Tara at enjoy po muna natin ang itsura nila kahit yung iba pa lang na mga grafted ko dito ang mabulaklak. Yung iba bagong gawa pa lang at yung iba bago pa lang na bumubulas. Ayan. Enjoy ko muna sila bago sila mabenta. Kasi kahit nagsisimula pa lang, marami nang nababawas dito, marami na ako na ibebenta. Kaya habang ito para sa akin ay ito yung pinaka moment na pinakamarami sila ngayon kasi meron pong namimili, baka mabili na naman, mabawasan. Ayan, masisira na yung hilera natin. Kaya tara po at samahan ninyo ako. Isa-isahin natin yung mga grafted na malalaki dito sa bukid. Okay, masilaw po kasi yung araw, maliwanag yung araw sa umaga. Ito po yung garden natin sa kabilang bakod. And then sa tapat po, paglalagpas ng kalsada, meron kami ditong meron ako ditong ginawang garden, pinatambakan yung bukid, di po ba? Na dati ko na na-vlog yun. Ito yung gate na sira-sira, bagsak-bagsak ang gate. Pero ang laman naman, tingnan nyo, ang gaganda ng mga grafted ko dito. Ayan, isa po ito. Ayan, nasa kawa siya, super laki niya. Ang ganda ng kanyang mga sanga. At ang dami po niyang bulaklak. Ayan. Ang dami niyang bulaklak, di ba? Tapos ito pa yung isang mataas. Ayan. Katanghalian kasi ang the best time dito na mag-vlog. Kaya lang po super init. Inuubo po ako kaya hindi ako makapag-vlog. Ayan, daming bulaklak, di ba? Tapos ito pa, ito po baka po mabili yung dalawa na to kaya sabi ko ay ma-vlog na nga para ma-enjoy muna natin yung moment na puno sila or kompleto yung hilera nila. Ayan, so ito pa, yung isa nating mabulaklak. Ayan, ganyan kagaganda ang mga bougainvillea. And then ito po yung isa nakita nyo nakapatong dito, bakante na nabili na po yan. So ito hindi pa masyadong mabulaklak. Tapos ito yung mga super lalaking kawa ko dito as in talagang hindi kayang buhatin ng tao. Ayan, marami na po silang bulaklak. Mga flame red, super na, may orange, iba-iba po ang kulay. Multigraph. Ayan. Kapag po big bracts, malaki bulaklak, hindi po siya ganun kadalas mamulaklak. Pero pag namulaklak naman po siya, malayo pa, kitang-kita na. Yan. Tapos may bago pong hilera kaming ginagawa dito na bagong buhay pa lang, na hindi masyadong malalaki. Tapos ito, yung maganda na yung aking nakalagay sa parang na to, kulay brown na paso. Napaso pa lang 7,000 na. Ayan. Tapos ayan po si mamaw natin, oh. Naalala nyo si mamaw na hindi madala ng mga tao nang dalhin dito. Tapos pinagawa natin ng sariling paso. Ayan na siya. Pink Panther Taiwan, tsaka Mini Formosa. Yun nakagrap sa kanya. Kaya ako tinawag na mamaw kasi dambuhala po yung puno niya. Ayan, pinakamalaking puno ko ng bougainvillea dito sa garden. Ayan siya. Ganda na. So, tuloy tayo dito sa ating nakahilera dito. Ayan. Yan yung mga sanga niya. Marami na rin bulaklak sa taas. Hindi pa lang kita kasi hindi pa ganun karami. Hindi kasi katulad nito mga Pink Panther Taiwan kung mamulaklak talaga sila. As in puno. Ayan. As in puno. Oh. Di po ba? Sobrang gaganda ng bulaklak nila. Oh, wow, di ba? And then ito pa isang Pink Panther Taiwan. Tatlo tong giant ko na Pink Panther Taiwan eh. Hinebi prune ko po kasi para lumago. Then ito naman po yung multigraph. Ayan siya, multigraph. 2-layer na siya. Then ito pa yung isa na hindi naman ganun kaganda, hindi ganun kalago, pero marami ring bulaklak. Tapos mayroon tayong mga bagong graph dito, ayan. Bagong gawa pa lang. Ayan, bagong gawa pa lang. Tapos, ito meron tayong isang malaking puno dito. Ayan, bagong gawa pa lang din. Super taas nito, siguro more than 10 feet.
Ayan. O, diba, sabi ko sa inyo, nagsisimula pa lang silang gumanda, nababawasan na. Kaya, wag na natin hintayin na super ganda bago natin i-vlog. Dahil baka hindi natin ma-reach yung super ganda. Then, ito po yung ilan sa aking mga mother plant na pinapinturahan ko na rin po yung mga paso para magandang tingnan. Pagkayari ko magpapintura dito at magpaayos, siguro magsisimula naman ako magpundar ng garden set, ganun. Mga dalawang garden set lang okay na. Kasi madalang naman po ako nagpupunta dito dahil sobrang init. Ayan. Kahit mother plant po sila, pag namulaklak, maganda rin po silang tingnan. Ayan, pinag-grass cutter ko po kahapon. Ayan, medyo mababa na yung mga damo. Hindi ko po pinaalis yung mga damo kasi preskong presko po yung mga bougainvillea dito. Sobrang init ang pakiramdam nila sa taas. Then sa baba, presko. Ganon po. Kaya mas maganda sila. Mas gumaganda sila. Kapag ka po kasi sobra talaga ang init ang nararamdaman nila. As in full sunlight na nga. Tapos simento pa yung ibaba or lupa yung ibaba. Mas lalo pong hirap ang kalooban nilang gumanda. Ito po super ganda na, hindi ko lang maibenta kasi sa malaking paso ko na itanim tapos sira. So ayan, lilipat ko muna. Kapag nailipat ko na, tsaka ko palang maibebenta yan. Then ito yung mga bella ko dito na giant na dinala dito sa bukid. Ayan. Then ito mga bagong gawa rin. Yan, bagong gawa pa lang. Ito mga flame to eh. Hinebe-prune ko yung mga flame. At kinuha yung sanga pinantanim. Tapos dito sa gitna, gumagawa kami ng hilera dito. Ayan, o tingnan nyo. Parang ang daming tingnan, diba? But actually, marami talaga siya. Yan, bagong gawa pa lang. Bagong gawa. Tapos ito, yan, buo na siya. Yan, mga pa lang, kakatrim. Pero mga buo na. Ibig sabihin, buhay na lahat yung sanga. Yan. Ang gaganda po nila talaga, promise, yung mga giant na ganito. Kung meron rin lang kayong budget, yung mga giant po na ganito ang bilhin nyo. Kung may budget rin lang. Kasi why? Kaysa bumili ka ng maraming maliliit, yung mga giant na ganito bilhin mo. Kung may budget ka rin lang. At kung gusto mo magpaganda ng garden mo na malawak or may farm, ganon. O, di ba ang dami nang nakahilera dito? Di po ba parang, for me, kaya sabi ko for me, ito na yung the best. Kasi, ngayon sila marami. Although hindi sila flowering lahat, ngayon sila marami. Kapag nabili to, unti-unti nang nababawasan, ganun. Unti-unting, tapos, yung ipapalit ko, ay sisimulan muna ulit na i-graft. So, matagal pa bago ulit gumanda. Kaya, for me, this is the best time para i-vlog siya. Yan, ito pa. Tuloy natin hilera. Then, ito pa. Sa corner, yung mga opal, yung mga makukulay sa mata. Ruby Flame, Flame Red King Opal. At ngayon ko lang po maisasama sa vlog ko. Ito pong karugtong ng tinambakan ko ay palayan. Yan. Palayan. Hanggang doon po sa may mangga na yun. Yun po dulo, yung end. Hanggang dyan sa manggahan na yan. Hanggang dyan po yun sa amin. Yan po. So wala pong gutom, hindi kami nawawala ng bigas. Maliban kung choosy ka, ayaw mo kainin tong inani mo. Maluwang po yan. Ganyan. Kaya talagang may garden po ako sa bukid. Kasi yung isang pinakamalaking pitak, pinatambakan ko ng lupa. Ginawang lalagyan ng mga grafted. And then ito po, mother plant. Ayan. Ito rin, mother plant. Talaga pong literal na garden sa bukid. Kaya yung sabi, ay wow, buti pa siya may garden sa bukid. Kasi na-mention ko, punta ako sa garden sa bukid. Sana all may garden sa bukid, sabi. Kala niya talagang yabang lang yung garden sa bukid. Hindi po talagang literal na may garden ako sa bukid. So, ito pa, yung mga grafted natin. Dumaan na po sila sa isang tag-ulan. Kumbaga, matagal na sila dito.
Nakaraan na sila ng isang tag-ulan, kaya sila mabulaklak na ngayon. Ayan. So, ito po yung pinipicturean ko kanina. Nabala kong ialok doon sa nag-i-inquire nang gusto niya ay matataas, mas mataas pa sa akin, ganun. Ito po yung iaalok ko. Kaya baka may mapili siya. Kaya sabi ko, mababawasan to pag napilian. Kaya i-vlog na natin. So, ayan. Ayan na siya talaga. Then, ito yung mga mother plant ko. Yan. Napakalawak ng garden sa bukid. Kala mo, joke lang ha. Yan. Then, ito yung stockpile ko na S1 ilog. Kasi po, minsan, pagka may tatanim kami, order ako sa, yung friend ko na may-ari ng hardware, in-orderan ko ng S1 ilog. Nako, super cute, sabi niya. Super sexy daw ako, super cute ang tawag ko sa kanya. Naku, super cute. Wala ka na bang S1 ilog? Naku, super sexy. Pasensya ka na. Wala pa. Matagal pa bago makakuha. Kaya ang ginagawa po niya kapag mayroong dating, binabagsakan na niya ako dito. Oh, yan. Sabi niya, ikaw na mag-stock niyan para hindi ka na uubusan. Later na lang yung payment. Later na lang yung payment. Pag wala akong benta, di walang payment. Ayan. So, ayan po ang kwento ng garden sa bukid. The story behind garden sa bukid. And meron po mas deepest story to. Yan yung one time kukwento ko sa inyo kung bakit naging sa akin ang garden sa bukid. Wag kang mainis sa akin dahil literal sa akin ang garden sa bukid. Yan. Okay po, that's all for today's vlog. Sana po mabenta natin lahat ito. But hindi man mabenta lahat, lalo na itong malalaking to. Hindi naman talaga mabebenta to at di kayang buhatin. Akin lang po yan. Kumbaga collection ko yung iba. Para kapag kahit marami nang naibenta, may naiiwan pa rin sa akin. Ayun, ganun. So, wag mong ibigay lahat, wag mong ibenta lahat, mag-iwan ka, magtira ka para sa'yo. Para lang pong sa pag-ibig yan, wag mong ibuhos lahat ng pagmamahal mo sa taong iniibig mo. Magtira ka naman para sa sarili mo. Para kapag nawala siya, hindi ka masyadong bitter. Buhay ka pa rin. So that's all for today's vlog. Thanks for watching. Bye!